At walang boundary ka na mga balita ang daan na mga balita. Party list para sa mga kapatid nating seaman ang makikipag-andaran sa ating ngayong gabi. Maliban sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga seaman at ng kanilang mga pamilya, nagsasagawa rin sila ng mga livelihood programs at mga financial seminars. Buenas noches at welcome po sa Andar na Balita. Attorney Jesulito Manalo, ang first nominee ng Angkla Party List. Welcome po sir sa Andar na Balita. Good evening, sir. Good evening. Yeah. Hello po. Totoo po ba na hindi tayo nakaka-comply sa international training standards para sa mga seaman? Well, yan basically why a representative sa Congress ang kailangan, because a seaman is actually employed not only by the labor law of the country, kundi run by conventions, treaties, kaya kailan sumunod tayo. So ang issue ngayon is, are our seafarers qualified under international conventions and agreements? That's why merong recently yung STCW, naggumawa sa Presidente Aquino ng Executive Order number 75 kasi kailangan single maritime agency ang mag-govern ng seafarer. Bakit kailangan yon? Kasi ang vapor is governed by international convention. Iba-iba may-ari. Ang seaman natin is actually one of the best global maritime professional. Kaya kung titingnan mo, ang ating mga seafarers will be what you call globally skilled. Nagko-conform sila sa mga agreements. Kaya pag sinabi ng convention, which we're a party of, kailan sumunod tayo? Pati ang eskwelahan, susunod. Ang pag-deploy, certificate of competency, susunod din sila. Pag hindi tayo sumunod, we are actually putting in danger ang human resource ng bayan, which actually employs almost today on board 60,000 marine officers, 300,000 regular seafarers. 360,000 lahat, ha? Yes. Actually, 1 out of every 4 seafarer in the world, 1 out of 4 is a Filipino. Wow. Okay, ganun kadami. Ganun kadami. And they contribute $5 billion a year. Wow. So they are actually 2% of the total OFW, but they contribute 20% of the total remittance. Wow. Nabanggit niyo po kanina na meron tayong certain standards na kailangan talagang sinusunod. And given na ganun pala kadami yung Filipino seamen, do you think na bibigyan to ng enough attention ng government? Ano po ba yung nakikita nyo na mabibigat na problema na nai-encounter ngayon ng mga seamen? Kaya nga nag-isip sila, ito yung specialized field natin. Bakit pa tayo mag-ahanap ng iba? That's why representation is needed in Congress to create the policy. That policy, i-create yung single maritime. Kasi kung titingnan mo, ang seaman is based on an output-based knowledge. Anong ibig sabihin ng output-based? Yung talagang skill nila, kung engineer sila, engineer. Technical. Nangyayari, minsan knowledge-based tayo. Alam natin sa theory. Kaya kailangan ang seafarer at ang school at ang industry mag-align yan. So this now requires legislation. Kaya pag hindi natin tinignan ang legislation, we are actually in default. Number 1 out of 4 seafarer, Pilipino. Ang income napakalaki. Kung titignan mong effect ng mga yan, ang sabi nga ng pag-ikot ko sa mga Iloilo, sa ibang probinsya, kailangan suportahan ng seafarer. Bakit? Yan ang nabili ng gulong, kotse, nagpapabahay. The way it's affecting the economy is tremendous. So sabi nila, bakit wala tayong representasyon sa Kongreso? So kailangan batas talaga. So ngayon lang, first time, magkakaroon ng seaman party list. We are attempting to hopefully get a seat in Congress. Pero sir, matanong ko lang, sabi niyo po hindi naman kayo naging seaman. Bakit po kayo yung naging napili ng grupo na maging first nominee? Well, basically, kaya napag-umpisahan yan is nung ino-organize namin ang Angkla, ang sabi nila, kailangan natin ng abogado because we need policy makers. Ang pangalawa dyan is when we were discussing, they found out that my father is a ship captain, actually. My father is actually
one of the first Filipino who became a harbor pilot in the Middle East. At that time, in the 80s, the salary range was about $12,000 Wow. noong panahon na yun. Man, So makikita mo, so makikita mo ang potential ng ating mga kapitan. Kung i-elevate natin sila sa isang global standard, they are assured employment for the country. So anong seafaring? Assured jobs, assured security, Opo. at livelihood. So, bakit kung titignan mo, ang tawag sa kanila is dapat yan Global Maritime Professionals. ilang balat sir yung ilang balat, sinabi mo 360,000 ng nakikinabang dyan, ng seaman natin. So mga ilan lahat ng mga kaboto na pamilya ng seaman? Ito yung estimate. Well, they have not actually, right now, talagang pag tinignan mo, almost 1 million ang registered seafarers sa Marina. Ang nakasakay is about 360,000. Dapat sigurado So kayo. sinasabi nila, kung i-multiply mo, isang asawa, ang anak, may konting pamilya, alam mo naman ng mga seaman, pinapaaral ng mga kapatid, pinsan, pamangkin. At saka yung mga nasa ibang port pa. Ayun. So ang ginawa namin, we use for the first time the social media. Ano ibig sabihin? Nag-organize kami ng Facebook because the way to reach them, which is the most economical, is the social media. Opo. Alam mo naman, magpa-advertise is not Mahal, mahal. no? So yung social media, nagre-react sila. So Facebook na nila yung mga kanilang kamag-anak. Hoy, huwag niyo kalimutan yan. Yung angla, tulungan nyo. Kasi para sa atin yan. Ayos, So parang na-trigger namin yung, we were able to engage the interest. So, alam niyo pala yung buhay ng seaman sir, dahil tatay niyo kapitan ng barko at how many times, ilang beses nakikita yung tatay ninyo noong mga panahon na siya nasa Kaya barko. parang naiintindihan ko rin kasi it's different when you grow up without a father on your side. Alam mo, sa atin ngayon, kasama mo May social weekend. cost. May social May cost. social cost. Kaya the only thing imparted, lalo pa sa mga pamilya ng seaman is ganito. Kaya sila ng sakripisyo, gamitin mo ang benepisyo. Mag-aral ka, maging pag-asa ka Kaya nila. yung nakikabugado. Yun ang naging rason. So parang naging social security ng ama ko, yung pag-aaral ko. So I take care of him now. Salamat doon sa $12,000. Malaki nun, ha? Malaki Hindi yun ko eh. alam naman kasi nakapag-law school ako, parang sustentado rin ako ng father ko. Ganun ba yun? Pero Di ba sir, kung meron sa ibang port? Well, Kaya hindi mo nakapag-ipon din siya. Nakapag-ipon siya. Okay, attorney, ito na po ang ating paandarang portion ng ating interview. Simpleng yes or no lang po ang sagot natin, sir. Babayan ko ito taga Muntinlupa ito eh. Yes or no, anti-Apple bill? Antay. Yes or no? No. No. Divorce? No. Same-sex marriage? No. anti-political dynasty bill. Yes. Pagrepaso sa oil deregulation law. Yes. Pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah. No. House arrest kay CGMA? Yes. Pork barrel? Pork barrel, I have to qualify. If it's for education and health, all out. Okay. Pag-aarmas ng mga gwardiya sa mall? Yes. Freedom of Information Bill? Yes, that's On that note, good luck po sa inyo, attorney. Salamat. At ano po ang numero ng angkla? Well, ang number ng angkla is 67. So, ang aking lang panawagan is huwag natin kalimutan ang angkla dahil ang tulong sa marino, tulong sa Pilipinas. Yo, Okay, thank you so salamat, much, sir. sir. Thank you. Angkla, Thank you. 67, ha? Samantala,